Ayan, atin ang kausapin na natin. Si Senator J.V. Ejercito, magandang umaga po sa inyo, Senator. Nakagilid muna ang motorsiklo, sir. Yes, Rilpa. Good morning. Magandang umaga sa iyo at sa ating mga tagapakinig sa Double B. Good morning po. Sir, para po sa kabatiran ng ating mga kapuso, idinidepensa ho ninyo sa Senado yung amendments po sa Universal Healthcare Law. Dito po yung ipinupush na ibaba sa 4% yung isa po sa mga nilalaman, ibaba sa 4% ang kasalukuyang 5% na member contribution po sa PhilHealth. Ano na po ang hugis nito ngayon, sir? Ano ang tsansa nito? Ay, tama yan. No? Pinasa natin, isa sa una natin, pinasa in the 19th Congress, yung amendment to the Universal Healthcare Act bilang principal sponsor and author ng UAC. Siyempre, minsan, kailangan natin mag-adapt sa sitwasyon dahil hindi naman natin akalain magkakaroon ng pandemic. No? So, para mabigyan ng chance ang lahat na makarecover, no? Kasi recovering pa naman tayo lahat, ay para makagaan din, ay ang pinaka-main nito, point ay babaan ng ibalik sa 4% muna, no? From 5% na ngayon eh. Opo. Yes, sir. Hopefully may baba natin ng 4% na pag naipasa. Ngayon po ay nasa period of amendments na, no? Ang amendment to the UHC. So hopefully may pasa natin in the next coming weeks. Ayun po. Sir, kasi nung nagkaroon po ng hearing ang Committee on Health, hindi ho ba pinamumunuan po ni Senator Bongo, nandun po kayo, nangako ho sa inyong harapan si PhilHealth President Ledesma. Ang sabi niya, irerekomenda daw ho niya sa presidente na ibaba sa 4% hindi niya pala binanggit yung amount. Irerekomenda niya sa presidente na ibaba yung rate. Ibig sabihin, pwede ho ba yun na ngayon, habang ginagawa po ninyo yung batas, pwede na ho silang magpasya sa level ng PhilHealth at sa level ng presidente na ibaba yung pong contribution ng members, sir? Well, nangyari kasi yan, minsan siguro kung maalala mo nung pandemya, no? Sinuspend pa mga 2-3 beses ni Pangulong Duterte at itong pagpasok ni Pangulong Bongbong Marcos, sinuspend rin niya once. Pero ngayon, yung panghuli ay hindi na. Pero while we are in the process of passing the amendment, no, na bababa nga sa 4%, maganda nga sanang pansamantalang masuspend. Pero yung talagang, sabi nga ni Secretary Recto, the power to adjust the rate ay nasa Kongreso talaga. Kaya nga ito po ang ating tinatrabaho para naman na, sabi na rin na PhilHealth, excess funds sila. Unahin muna natin yung mga miyembro, yung beneficiary, itaas natin yung benefits. Ngalawa, siyempre kung maibababa natin yung contribution, mas maganda bago natin sabihin na meron tayong excess funds. Opo. Sir, nung ginagawa po ninyo itong amendment sa Universal Healthcare Law, sir, di ba, inumpisahan nyo ito even before po yung controversial na paglilipat ng pondo ng PhilHealth to the national government, tama ho ba? Hindi pa, inabutan na nga lang nung pumutok itong issue, controversial ng almost 90 billion na funds na from PhilHealth ay kukunin at ililipat for other priority program. Ang gusto ko lang bantayan dito ni Infa kasi kung ako po bilang principal sponsor, sana yung pondong yan maiwan, no, para po sa programa pangkalusugan, particularly for PhilHealth and other health-related programs. Nag-aalala ko, wag naman sana magamit sa mga unprogrammed kasi nagtaalala ko, lumalaki yung unprogrammed funds ngayon. No? Sa nakikita ko, dati, pag may mga priority programs naman, nasa line item yan eh. Kaya yun po, ay wag naman sanang gamitin sa mga kung saan-saan lang na dapat ang para sa kalusugan, manatili sa kalusugan. No? Yun lang po ang akin. Sir, kaya ko po naitanong yan na bago pa ho pumutok itong issue ng paglilipat ng pondo, tinatalakay na ninyo yung amendment, sir, na from 5% ngayon ibababa sa 4%. Sir, di ba, supportive ang PhilHealth dito sa pag-amend sa Universal Healthcare Law. So, ibig sabihin, afford po nila na ibaba from 5% to 4% yung contribution ng members. Nung unang mga nag-hearing tayo, hindi sila pabor kasi syempre 5% na, no? Opo. Pero nung lumabas ng kontrobersya, nakita natin na kaya pala. Sa May pera pala. Ang galing na may 18, almost 90 billion tayo. So sa atin, unahin natin yung miyembro, no? Ibaba natin yung contribution, itaas natin yung mga benefit packages bago natin ideklara ang excess.
So, yun po ang position ko po dyan bilang sponsor ng Universal Health. Opo. Ay, sir, doon po sa inyong debate nung isang gabi ni Senator Coco Pimentel, Minority Leader, sabi niya, lumilitaw po doon sa presentation, sir, ng PhilHealth na ipinakita sa inyo, lumilitaw na nasa 400 plus billion yung surplus fund nila. Tapos, kaya ang sabi po niya, bakit hindi ibaba sa 3% na lamang? Instead na 4%, mukhang sa pondo nila, kaya po ng 3%. Sa inyo pong assessment, sir, kaya po ba? At yun ho ba ang i-endorso ng inyong komite, sir? And ninyo bilang sponsor ng UHC amendment, sir? Ang proposal ko is 4%, no? Ibaba from 5% to 4%. Opo. Pero kung kakayanin naman talaga, iniintay ko rin yung computation ng kasi minsan mahirap pa kayo naman yun, actuarial computation yan masalimuot yan, yung actuarial na projection. So, iniintay ko rin yung PhilHealth kung kakayanin nila. So, malamang ang Senado ay going towards supporting yung 3%, no? Pero tignan muna natin hangga't kaya, no? Total, may BICAM pa naman. Opo. Hangga't pag-uusapan kung ano yung magiging rates natin. Yun, sir, may instruction po kayo. How would you call it po? Instruction, sir, sa PhilHealth and Department of Finance pag-aralan kung kaya yung 3%. Kung kaya, yun po ang aprubahan ng Senate, sir. Magandang balita. Iniintay ko yung projections nila, no? Kasi alam mo, numbers yan, pa. Ayoko ng numbers, lalo na yung actuarial. Iba yung ibang computation yan. So, iniintay ko din yung kanila projection bilang po sponsor nitong amendment. Ayun, sir. At saka po ito, sir, pumutok po nga yung issue dahil nagpalipat ng 89.9 billion ang Department of Finance from PhilHealth to the national government. Sir, dun sa batas na ginawa ninyo, sir, yung Universal Healthcare Law, talagang klaro, sir, di ba, na yung pondo ng PhilHealth hindi nagagalawin paghawak niya para lang siya sa improvement po ng services at saka pagpapababa ng premium contribution. Dito po sa ginagawa ninyong amendment, sir, patitibayin ba yung provision na yan? O ano ho ang gagawin para hindi na umaulit yung paglilipat ng pondo? Tama po yan, no? Tiwala ko si Secretary Alfredo, siya po ang isa sa principal author ng Universal Healthcare. Kaya lang, hindi po rin masisi mga economic managers kasi nga sinabi ng PhilHealth may excess funds po sila. Naghahanap sila ng added revenues to finance priority programs. Pero siguro magiging stricto tayo na kung pondo ng PhilHealth, dapat manatili sa PhilHealth yan o sa ibang health-related programs. Ang nangyari kasi dyan, doon sa BICAM, merong vision na yung pong mga excess funds ng GOCCs ay maaring kunin, no? Actually, sa totoo lang, I was not aware of this kasi hindi na ako part ng smaller BICAM. So, yan ang mga dapat nating bantayan ngayong darating na budget season. Ayun. So, sir, yun nga po ang naging problema din, sir, o naging issue. Maliwanag doon sa batas na ginawa ninyo, Universal Healthcare Law, dito lang sa PhilHealth yung pondo na yan, improvement ng services, tapos pagpapababa ng premium, pero nagkaroon po ng provision dun sa batas tungkol sa budget this year na pwedeng kunin yung mga pondo ng GOCC. So this time around po, you'll make sure na wala nang ganyang provision or at least i-exempt ang PhilHealth. Na provision sa 2024 GAA. Babantayan po natin, siguro yung PhilHealth, siguro lalagyan natin ng ng earmarking na talagang for PhilHealth exclusively or PhilHealth programs pa. And then, sir, tawag dito, so paano po yung mga pondo na nalipat na? So, di ba, 89.9 billion, ang sabi ho ng PhilHealth, nalipat na yung 20 billion pesos to follow po this August and this coming months po yung kasunod pa. Ano ho yung inyong hinihingi ngayon sa PhilHealth? I-hold na yung natitira pa o paano ho ba? Yan ang pag-uusapan namin kasi ipabalik yan Kasi talagang by law, talagang dapat yan for health-related programs or PhilHealth. Pero, pa naman, basta unahin natin ang concern ko, maibaba yung premium contribution at maitaas yung benefit packages. No? So, kung magagawa naman natin, siguro at least magkaroon tayo ng compromise. Sir, kasi yung 20 billion, kasama daw po yun sa pinagkunan ng ipinambayad dun sa health emergency allowance. Pandemic allowance pa po ng health workers. Sapat bang katwiran yun, sir? Well,
Kasi nga matagal ng problema yung sa health workers na yan, no? So, yan ay ano natin, pag uusapan pa namin sa Senado kung paano magiging treatment, if we will treat that already as a health-related expense, kung papayagan, no? Pero sa akin, at least matapos na rin yung mga obligasyon natin, no? Kawawa rin naman yung ating mga health workers, ilang taon nang nag-aantay. Opo. So, para sa akin, kung basta at least kung health-related, baka pwede pa. Pero wag na sana maulit. So, susunod talagang bantayan ng PhilHealth funds. Talagang solely for the members, for PhilHealth, and the health-related programs talaga. Opo. Sir, alam ko nagmamadali kayo. Sir, rekomendasyon ho ba ng Senado o panawagan ho ninyo na una, wag nang kunin yung pang nasa 70 billion pesos na kinukuha ng Department of Finance at saka po pwedeng ibaba na ulit ng presidente, sir, sa 4% meantime na ginagawa yung pong batas, yung amendment sa batas? Well, mas maganda sana while we are in the process of amending the UHC, no? Lalo na yung pagbaba ng interest rate ng amortization, maganda siguro suspende muna ng Pangulo. Opo. At kung pwede yung 70 billion siguro wag na sanang magalaw, no? Kasi ano pa tayo work in progress pa ang UAC. Di ba? Hanggat may mga pumipila pa, may managili pa, wag muna sana. Tapusin muna natin yung ating health-related program. Sir, tsaka po parating po ng mga texters natin dito, yung mga nanonood at nakikinig po sa atin ngayon, na sana daw po sabihan yung PhilHealth o gawing cover din ng PhilHealth yung pagtiyak ng supply ng gamot sa mga ospital. Kasi po ngayon, sabihin mang libre po yung pagpapa-ospital kapag nasa ward ng Philippine General Hospital, halimbawa, o ng National Kidney Institute. Pero yung pong mga inarereseta na gamot ng doktor, wala naman sa pharmacy nila. Yung pala may pondo ang PhilHealth, ba't hindi pambili ng gamot? Well, yung ibig sabihin pa, hanggat may naghihirapan pa sa pagbayad, hanggat may nakapila pa, may maip pa tayo pinamimigay mula sa mga political leaders, hanggat may mga ospital pang hindi nababayaran, iunahin muna natin ito bago magdeklara ng excess ang PhilHealth. No? Kung yan satisfied na, ito tayo maniniwala na. Kaya doon tayo nagkakatalo kasi bakit may excess funds kayong marami pang obligasyon. Kaya nga sir, ang tanong, hindi ba pananagutin sir yung PhilHealth for having excess funds? Ba't hindi nila, sobra pala pera niyo, ba't hindi ini-expand yung benefits ng members? Kaya nga po, dapat unahin. Ang sa akin po, bias ako, pa kasi akong author ng UAC. Unahin muna natin ang benepisyo ng ating mga kababayan, lalo na po ang mga PhilHealth members. At syempre, kung maitataas natin yung benefit packages, kung may babawa natin interest rates, so much the better. Opo. And then sir, kayo po ay chairman ng Local Government Committee at nakita ko po sa schedule ng Senate bukas, meron kayong hearing tungkol dun sa creation po ng mga special non-working holiday, halimbawa sa Cavite, special non-working holiday sa Quezon, meron din sa Bulacan, iba't ibang bayan po. May nasabi ho si Senate President Escudero na may usapan na ho kayo sa Senado na ililimit na yung pag-create ng mga holidays. So anong gagawin ho ng inyong committee dito sa mga bills coming from the lower house na nagpapakreate po ng mga local holidays pa? Wala na namang pasok nito, sir. Well, basta ipapasa ko po yung galing sa house. Ang naging policy kasi sa Senate yan, na talagang one holiday lang per province. No? Para nga po yung Department of Labor, yung mga employers, masatisfy yung concern po nila. No? So, ang policy ng Senate is one holiday per province. At ito dahil ano po ang dahilan non-working, nito? Non-working, special non-working, isa pa. Anong dahilan po nito, sir? Well, yung Department of Labor kasi may concern sila dyan, mas nababawasan ng working days, no? Tapos yung isa employer sama tumataas naman, may bayad, extra bayad kasi yan So, yun po kasi dami na ho nating holidays. According nga kay Senator Francisco Dero, halos isang buwan. So we have to rationalize, no? So nagbibigay naman tayo basta one national working per province. So sir, ito pong mga didinggin ninyo bukas, yung pong mga creation nga ng special non-working holiday, paano po ang magiging disposition ninyo dito, sir, sa Local Government Committee? Nga po, iisa lang ang special non-working. Kung meron na pong existing, lalo yung mga
towns or cities, isa lang talaga special non-working. Ito ay special working holiday siguro. Parang yun ang naging natin, compromise. Ayan. With that, sir, maraming salamat po at ingat po sa pagmumotorsiklo, sir. So, salamat, Tita. Thank you, sir. Thank you, sir. Si Senator J.V. Ejercito po. Ano yun eh? Hinihilingan, walang